Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang gabi, Congressman Adjong, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay. Yes, Congressman, no? Isa lang kayo sa maraming nagsampa na ng kaso laban dito sa mga bagmen nga na ex-Congressman Zaldico. Ano ho yung nagtulak sa inyo na magsampa ng kaso? I mean, di ba may isa kayo sa pinangalanan? Una, gusto natin malaman kung sino ba talaga yung nagdi-deliver na yan. Dahil unang-una, gusto natin marinig sa kanila yung detalye kung papaano nila dineliver ito sa opisina ko. Kasi ayon sa kanilang salaysay, doon daw dineliver yung maleta na yan sa aking opisina, sa House of Representatives. Ngayon, gusto kong malaman sa kanila dahil wala akong tinatanggap ni Cinco, ni ano man dyan. Ang daming CCTV camera dyan sa House of Representatives para makita natin kung ano yung petsa, anong oras, para makita natin kung ano yung ano yung mga sa kanilang kwento, no? Unang-una kaya tayo nag-file dahil pinabubulaan na natin 'to eh. Kumbaga this is our way of denying categorically, vehemently na hindi lang tayo nagdi-deny sa pananalita. Gusto rin natin marinig ng korte kung ano yung mga pupwedeng ebidensya na pupwede nilang ilabas na nagpapatunay halimbawa na mayroon silang dineliver dyan sa House of Representatives. Baka naman iba yung iba yung mga nadideliveran nila. Opo. Kasi unang-una, wala akong kilala sa kanila. Hindi ko kilala kung sino sa kanila sa 18 na yan. Tsaka, di ba, So, Congressman, di ba, matatanda natin sinong pag-retract nga nila doon kay Senator Legarda, sinabi, nagkamali lang daw sila. So, kumbaga, yung binibigay nilang testimonya ay may mga mali rin doon. Kumbaga, may mga binabago po sila. kaya nga po, kaya nagtataka po tayo kasi hindi talaga, kumbaga parang hindi maganda yung script nila. Kasi ina-amend nila, ini-edit nila as they go along with this narration, no? Nakita natin initially may mga kasamahan, may mga na-mention sila mga pangalan doon, pero later on niretract nila. Kumbaga hindi gusto nilang sabihin na hindi kasali. Ngayon iba naman sinasali nila. So parang hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto nilang mangyari other than ang initial talaga na conclusion natin yung mga sumusuporta ng impeachment at saka yung mga identified na during the good government investigation ay aktibong nakikilahok sa investigation nung nakaraang Congress. O nga po, So yun lang yung alam nating rason, no? yun nga tatanong ko, kung ano yung tingin nyo motibo, bakit idinadawit po kayo at yung iba pang inyong kasamahan? Yun lang yung alam natin na posibleng motibo nila dahil unang-una wala talagang katotohanan na mayroong natanggap o tinanggap man lang kay former Congressman Zaldico. Opo. Hindi ko nga siya ka-close eh. Hindi nga kami ganun ka nag-uusap parati during the 19th Congress. Kasi bagong bagong halal na ako noon. So, new fight congressman ako doon. Opo. Nung oras na 'yon. So, wala nga kaming dealing ng personal. So, hindi ko alam kung bakit ako nasali diyan at bakit ako ganun ka-importante. Opo. Na pagbigyan ng ganung klaseng halaga na neophyte congressman ako, na bago lang akong salta. And Congressman, ito din siguro, no, bukod dito sa 18 na ex-bodyguards po ni dating Congressman Zaldico, posible din kaya nakakasuhan nyo kung sino man ang handler po nila? Tingnan natin kasi sa ngayon, ang lumulutang naman talaga is itong 18 Marines. Hindi ko alam kung sabay-sabay sila nagdi-deliver. Itong 18 kasi joint affidavit sa kanila eh. Ang ginawa nila eh. So hindi ko alam kung sino sa kanila yung sinasabing nag-deliver sa opisina. So
titingnan natin as the case progresses. Kaya nga tayo nag-file ng kaso ay para mabigyan ng tamang proseso yung mga hinaing nila. Para at least tayo din, at the same time, ay may pabulaan, hindi lang i-deny, pero at least, umaga para tayo din ma-prove natin in the proper court na itong mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan at hindi lang kasinungalingan, mali pa yung script nila. Na hindi nila naayos ng maigi. Yun nga po. So, let's see kung anong mangyayari diyan. Importante, tayo naman ay naninindigan naman tayo sa katotohanan na ni 5, ni piso, wala tayong tinanggap. Diyan sa mga 18 Marines na yan. Na sinasabi nila ay nasali tayo dun sa mga pinagbibigyan nila ng maleta. Apo. Huling tanong na lang po, Congressman, no, bilang I think tigapagsalita po ng prosecution team, gaano na ho tayo kahanda para doon sa pre-trial at tingin nyo hindi na makaka-apekto itong hanggang ngayon ay may power struggle pa rin sa Senado? Well, una, nire-recognize naman natin yung election ni Senator Win Gatchalian as pro tempore and as acting, no? Now is acting as Senate President. So wala namang problema doon, no, when it comes to coordination or complying with the court, no, kung ano man yung magiging order or directive or notices na i-issue nila. Pangalawa, kanina lang ay naipresenta ng lead counsel, lead prosecutor, yung mga members magiging kasama doon sa private prosecution team. Indication nito na malapit na tayo doon sa pagbubuo ng number of private prosecutors that would be part of the prosecution team. So indication nito na we are getting ready for the trial, for the pre-trial. And sila, in fact, ready na talaga sila. What I'm saying is that the House is still evaluating, assessing yung mga other private prosecutors who would be willing to be part of the prosecution team. So we anticipate that on June 15 ay may lalatag na yung mga ebidensya na pwedeng makahan yung mga potential na mga witnesses na may papresenta ng House Prosecution Team. So we are actually prepared and we are looking forward to that day when the pre-trial conference starts. Sige, nako, maraming salamat po sa oras ninyo. Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Magandang gabi po, Congressman, at mag-ingat po. Magandang gabi din po.